Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mainit na usapin ngayon ang tila nagiging tensyon sa pagitan ni na President Kuting ng Norte Jr. at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Usap-usapan na matapos maabsuelto si Duterte sa isang kaso sa International Criminal Court, tila may bagong hakbang si PBBM na ikinagulat ng marami. Ayon sa mga ulat, matapos mapawalang sala si dating Pangulong Duterte sa preliminary investigation ng ICC kaugnay ng controversial na war on drugs, isang hindi inaasahang kilos ang isinagawa ng administrasyon ni Kuting. Mismong ilang miyembro ng kampo ni Duterte ang nagsabing tila may ginagawang paraan si Pangulong Marcos para muling buhayin ang mga isyu laban sa dating Pangulo. Sa lokal na korte naman, mariin namang itinanggi ng Malacanang ang paratang na ito. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, wala umanong personal na layunin si President Marcos laban kay Duterte at bahagi lamang ng rule of law ang anumang investigasyon o hakbangin ng gobyerno. Ngunit hindi ito napigilan ng haka-haka ng publiko, lalo na't ilang Duterte allies ang naglabas ng matitinding pahayag sa social media. Samantala, nananawagan naman ng ilang senador at political analyst ng pagkakaisa at pag-iwas sa bangayan ng mga leader ng bansa. Sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya at seguridad, mas mahalaga raw na magtulungan ang kasalukuyan at dating administrasyon para sa kapakanan ng taong bayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Talaga namang tinutotoo yung gustong gawin ng administrasyon na pulbusin hindi lang ang pamilyang Duterte o hindi ang kanilang mga alyado. Dahilan kung bakit ngayon nakakulong nga ang ating Tatay Digong at merong impeachment ng ating Inday Sara. At alam nyo, ako pa lang ay una siguro na magkakaroon ng non-bailable cases. No? Hindi ako magtataka kung pati si Kong Pulong at saka yung asawa ni Vice President Duterte magkakaroon din ng mga non-bailable na mga offenses. No? So talagang desidido sila na pulbusin ang mga Duterte, ang kanilang alyado, nang sa ganon, kahit ano pang kapalpakan ang gawin nila sa gobyerno, magkakaroon pa rin ng Marcos forever sa gobyerno. Attorney, ito kaya sa tingin mo, parte ng ginagawa nila para hindi ma-approve yung iyong asylum request dyan sa The Hague? Well, ito po ay in fact dahilan kung bakit ma-approve yan. Kasi sa mulat-mulat, sinasabi ko, ako po'y biktima ng unjust prosecution. At ito nga po ang ibig sabihin yan, pagsasampa ng kaso na walang piyansa, siguradong may pagkakakulong pero wala namang ebidensya. Kaya nga po, minabuti ko na i-xerox ko yung buong file ng kasong yan. Ang inaantay lang talaga ng mga Dutch authorities kung ano yung magiging desisyon. No? At ngayon meron ng desisyon, maintindihan naman po nila na talagang paggigipit ang ginagawa kahit sino pong magbasa ng record, hindi po sapat na maging basihan ng non-bailable offense of qualified human trafficking ang pagsasama sa isang kliyente sa PAGCOR, ang pagpa-follow up by text messages at isang phone call ng isang lisensya sa panahon na legal pa ang pogo, no? At malinaw po na talagang lalo na ngayon na tinaasan pa yung threshold ng evidence sa Department of Justice ngayon, hindi lang po probable cause o hindi reasonable likelihood of successful prosecution, talagang wala pong ebidensya na ako'y merong kahit sinong recruit na ginamitan ko ng dahas para pagsamantalahan sila at wala rin ebidensya ng kahit anong sabuatan bukod dun sa nag-follow up ako dun sa application nila for license sa panahon na nagkaroon ng bagong patakaran para sa mga online gambling entities. Attorney, paano naman po pag ginamit nila itong Interpol? Yan, yung Interpol card. Oo, kasi di ba may... Para meron tayong parang meron tayong partnership yan po yung palusot with nila Interpol nung daw eh. inidap nila si Tatay Digong na wala namang Interpol. Well, pwede po nilang gamitin yan, pero naintindihan naman po ng Dutch government at dito po sa Austria po nakabase ang Interpol, no? Sa Europe pa rin po nakabase sa Interpol at naintindihan naman po nila yung karapatan ng non-refuma. Meron pong lahat ng asylum seekers na karapatan ng non-refulma, ibig sabihin hindi sila po pwedeng ma-deport sa pinanggalingan nila habang nakapinbin ang kanilang aplikasyon for asylum. Yan po yung karapatan ng asylum seeker at yung paghihingi ng asylum kapag ikaw ay biktima ng pagigipit dahil sa iyong political na paninindigan ay isang karapatang pantao. Attorney,
Dito naman tayo. Napatunayan ng mga Pilipino o napatunayan natin na si Pangulong Duterte ay mahal pa rin talaga ng mga taga Davao. So nanalo siya ngayong eleksyon. Pwede po bang makatulong ito para mas mapauwi ng maaga si Pangulong Duterte dahil nga may duty na siya dito sa Pilipinas? Well, tingin ko, kahit sinong West naman, bagamat wala talagang kinalaman dito sa kaso, ay magtataka, bakit ang inaakusang mass murderer, mahal na mahal pa rin ang kanyang mga kababayan, no? At yan ang dahilan kung bakit araw-araw ay patuloy pa rin bumibisita ang mga tao, miski hindi sila nakikitang personal ng Tatay Digong dito sa kanyang detention facility, no? So, tao rin naman yung mga West na yan at sigurado ako na mag-iisip sila na kung talagang totoo na ito isang kriminal na pinapakarumal-dumal, bakit ang dami pa rin nagmamahal sa kanya? Landslide no? Coach Oli, Attorney Rocky, Coach Oli po to. Anong masasabi nyo itong nakarang itong eleksyon natin na naganap? Especially sa Well, ako po senator. talaga. Oo, bagamat maraming nalulungkot sa resulta, ako naman sinasabi ko, hindi, tayo magdiwang. Kasi pinapatunayan na nasa kangkungan na itong Marcos Jr. na ito, no? Bakit, no? Bimantakin mo, ginamit nila lahat ng ayuda, bilyon-bilyon para mapanalo ang kanilang alyansa, no? Pero wala pa rin, kangkungan pa rin sila. Sa aking bilang, 5 lang ang nakalusot, pero kasama pa dun sa 5 ay yung Camille Villar na alam natin na hindi na talaga kasama sa kanila, no? So, talagang patunay yan na ang Marcos Jr. ay kiss of death pagdating sa eleksyon. At ang resulta nito, kung dati inutil na ang Marcos Jr. dahil hindi nga niya alam kung paano maging presidente, ngayon mas lalo pa siyang inutil, no? Dahil siya ay tinatawag nating lame duck. Lame duck dahil nasa kalahati na siya ng termino niya, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya, all-time low ang kanyang trust at saka satisfaction rating, hindi niya na panalo mga kandidato niya, talagang ako talaga pag-iisipan ko na, mumungkahi ko sa kanya, mag-isip na siya. Siguro mas tatanggapin pa siya ng taong bayan kung ano man ang kanyang pagkukulang, kung siya'y voluntaryong magbibitiw na sa pwesto at ibigay na kay Inday Sara. Dahil sa tingin ko, ngayong wala ng tiwala ang tao sa kanya, talagang hindi na niya malulutas ang problema ng ating bayan. Kasi biglaan ang bulusok nitong si Bam Aquino. Wala to sa survey Tsaka to si Kiko. Sa tingin nyo ba walang kamay dito? Or hindi ba ito parang hindi nanalo yung alyansa ni BBM Nilaglag. dahil may nilaglag sila in favor itong dalawang to kasi kailangan nilang sumayaw sa mga pinklawan. Malinaw na malinaw po sa akin na matagal na may sabuatan ang Dilawan at ang mga Marcos Jr. Ang patunay, hindi lang nanalo si Bam at saka si Pangilinan, na alam naman natin na hindi sapat kung 2 boto lang ang meron sila. No? Ibig sabihin talaga nagsanib pwersa sila. Kung hindi, tignan mo, pati yung sa party list, yung mga kaalyado ng Pinklawan na akbayan, no? Naging number 1 pa. No? So talagang sa akin, malinaw na malinaw yung ganyang sabuatan at ang pamamaraan ay huwag nating kakalimutan na si Jojo Ochoa na dating executive secretary ni Noynoy Aquino ay naging law partner na napakatagal na panahon nitong si Lisa Marcos, Araneta Marcos. No? So, kumbaga, yung dalawang yan ang tulay sa pagsasanib puwersa ng mga Pinklawan, Dilawan at mga loyalista ni Marcos Jr. Mukhang totoo yan sinasabi ni Spokes Roque kasi yung tatatlong kandidato ng PFP hindi na ipanalo ng presidente nila. PFP magkakapartido sila hindi ba? Pero ayan, ito na nga yung isang patunay nung sinasabi ni Spokes Harry Roque, yung pagkuha nila bilang abogado o prosecution, pag-add sa prosecution team netong dalawang kakapanalo lang na mga party list representative na si Leila de Lima at saka si Chel Jokno sa impeachment complaint kay Vice President VP Sara Duterte. Ano masasabi mo dyan? Well, siyempre po, yan po ay gaya na sinabi mo, karagdagang patunay. Pero itong si Leila de Lima naman po, hindi ako nagtataka dahil yan naman po talaga ay Marcos Forever yan. Nagpanggap lang yan na para sa karapatang pantao. Bakit yun po nasasabi yan? Kasi siya po yung pinuno ng kabataang barangay dun sa Bicol nung kanyang kabataan. At talagang isa sa hinanakit nitong si Mangga Aimee Marcos, nung siya ay nasa gobyerno, ang kanyang
bukas ng kanyang bibig, tila siya ay anti-Marcos, no? Samantalang siya naman ay produkto talaga ng administrasyong Marcos Sr., no? Sa panahon niya sa kabataang barangay. Ang talagang nakakasuka ay itong isang shell joke, no, na di umano ay nakapagtaguyod ng karapatang pantao. Ngayon po, nagsalip puwersa sa mga Marcos, no? Sus Maria Josep, di ko na maintindihan kung anong gagawin ng kanyang ama kung siya'y nabubuhay at nakita itong alyansa ng kanyang anak dito sa mga Marcoses, no? Dahil alam din naman natin na kanyang ama ay talagang hindi po talaga sumuko laban sa mga Marcos, pinakulong din ng mga Marcos at talagang nanindigan pa rin laban sa kanila, no? Pero ngayon, siya pa ngayon ang parang nagbo-volunteer pa na sumapi dito sa prosecution team laban kay Sara Duterte, at malinaw naman na agenda ay para magkaroon ng Marcos forever. Parang RJ, may tanong ka. Patungkol pa rin dito sa impeachment ni VP. Attorney, base dun sa mga nanalo ngayong yung top 12 natin, sa palagay mo ba magtutuloy yung impeachment ni VP Sara base dun sa mga nanalo? Or may pag-asa ba? May pag-asa bang tumuloy yung impeachment ni VP Sara? Well, matutuloy po yan, pero hindi na matatanggal si VP Sara. Kasi 5 nanalo sa ating panig ngayon. Si Robin Padilla pang-6. Kinakailangan lang natin ng siyam para mabasura yung pagpapaalis kay VP Sara. Yung kinakailangan nating 3 ang pagpipilian, dalawang magkapatid na Estrada, okay? Si Mark Villar, okay? So 5 na yan. Si Mig Zubiri, 6 na yan. Si Joel Villanueva, 7 na yan. Siguro naman sa 7 yan, merong 3 na susuporta kay VP Sara. At kung titignan mo, dyan sa 7 yan, tanging si Joel Villanueva lang ang hindi nakampanya ni VP Sara para maging senador noong 2016, ng 2019 at saka ng 2022, no? So, kampante naman ako. Meron pa pala, yung 2 Cayetano pa, no? So, ulitin natin. 2 Cayetano, 1 Villar, 1 Mig Zubiri, 1 Joel Villanueva, tapos, sino pa ba? Yung mga 2 ehersito. Estrada. So, 7 yan na posibleng panggalingan ng boto. Huwag naman natin kasi kalimutan na bagamat ang mga Estrada ay maka-Marcos, kinampanya rin sila. Parehong magkapatid ni VP Sara noong 2019 at si Senator Jinggoy kinampanya ng 2022. So, attorney, mukhang biktima ng impeachment. Yung magkapatid na yan, yung sa tatay nila. Hindi ba? So, malamang hindi nila supportan ang impeachment. Allergic sila sa impeachment Sana maalala nila na allergic din sila sa impeachment. attorney, mukhang malabo na talagang manalo tong si Romualdez, no? Wala na. Pero nakakalungkot lang, siyempre magkakaroon pa ng drama. At siyempre pagsasamantalahan yan ng mga puwersa ng kadiliman, saka puwersa ng mga kasamaan na para sumikat na naman sila at magbintang ng kung ano ng paratang lapang kay VP Sara, no? Kung titingnan mo yung mga basihan nila, sos Maria Josep naman, no? Ano ba yan, no? Malinaw naman na mayroon ng unqualified opinion ng COA sa lahat ng disbursement ng Office of the Vice President, and yet tinutuloy pa rin itong paglilitis. Kamusta naman po, Attorney Roque, si Tatay Digong dyan? Balita ko, andyan ang kanilang bunsong kapatid na si Sir Bong Duterte. Kamusta naman sila dyan? Nagkausap ba kayo? Nakadalaw po kahapon si Sir Bong Duterte at kauna-unahang siya nagbigay ng balita na nanalo siya na with a landslide victory laban sa kanyang mga katunggali dyan sa Davao City at nagtagumpay din ang kanyang anak, ang kanyang mga anak, si Kong Kulong at saka si Vice Mayor Baste at saka ang kanyang apo, no, na si Omar, no. So nagpasalamat po siya sa lahat ng sumuporta sa Davao at bagamat ninanais niya na mas marami sana sa Duterte na nakapasok, nagagalak pa rin siya na dun sa 5 kakampi natin na nagwagi, mukhang sigurado na mababasura yung pagpapaalis kay VP Sara bilang Vice President. Kamusta naman? Posible bang makauwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong? Sa mulat-mula po, miski hindi pa nagpapile ng papel yung ating yung abogadong puti ni Tatay Digong, matagal ko na sinasabi na wala talagang jurisdiction na ang ICC. So ngayong nandyan na yung formal na motion para nga ideklara na wala lang jurisdiction ng ICC, kampante ko na dapat maibigay sa atin ang desisyon na palayain na si Tatay Digong. Ang kinatatakot ko lang kasi kaisa-isang kaso na lang na ICC itong si Tatay Digong.
At nung nakalipas na Assembly of State Parties ng ICC, meron nang usap-usapan na baka kinakailangan buwagin ng korte kasi wala naman sila ibang kasong dinidinig. No? So ang aking alinlangan lang ay baka mamaya hindi sa base sa batas ang maging desisyon at maging desisyon para lang mabuhay muli ang ICC, no? Ang kaso ni Tatay Digong. Baka lang, despite the very clear provision ng Rome Statute at dapat talagang i-dismiss dahil wala ng jurisdiction, dahil natulog sa pansitan ang prosecutor bago nagsimula ng preliminary investigation, baka lang yung very existence ng hukuman maging dahilan para pagpilitan nila yung jurisdiction ng ICC. Parang gagamitin nila tong kaso ni Tatay Digong para mag-survive yung ICC. Tama ba, attorney? Oo, kasi wala na sila ibang kaso Hindi na nila ma-justify kung bakit sandamuka lang pinapasweldo ng mga iba't ibang estado nagkukontribute ng pondo sa ICC na wala namang kasong dinidinig. Kasi yung mga kaso ni Putin, mga kaso ni Netanyahu, hindi naman mapapahuli si Putin at Netanyahu Gobyerno lang naman talaga nagpaksil sa kanyang sariling mamamayan at silang nag-surrender kay Tatay Digong dito sa ICC NEPO. Kaya nga yan yung isusunod ko sanang tanong, meron ka bang nararamdaman na may pagka-bias na itong ICC dahil hindi lang kaisa-isa ng kaso nila to si PRRD, kahit marami silang kaso, kumbaga big fish to si Tatay Digong, headline to si Tatay Digong. Rockstar yan. Rockstar, imaginein mo, nandiyan siya pero landslide ang Davao. So, kailangan nila siya dyan Coach, ikokorek kita. Walang maraming kaso ang ICC. Kasi wala naman silang nahuhuling akusado. Marami sila na mga warrant of arrest na issued, pero habang hindi yan nahuhuli, walang kaso. Kaisa-isa kaso lang nila si Tatay Digong. Hindi pa member. Kapag pinalaya pa nila yan, wala nang kasong ICC. Bakit pa gumagastos ng napakalaking halagang pera ang mga bansa na nagpupondo dyan sa ICC? Yun lang ang aking alinlangan. Yan ang problema, no? Kasi parang for them to survive, kailangan nila si PRD. Oo, yun yung sasabi ko. Oo, I mean, talagang- kaya sabi ko, kahit marami man, Yun nga po. kailangan talaga nila si Tatay Digong. Naku, pati Kung ICC. sakali man. Pati ICC, umaasa na kay Tatay Siyempre, Digong. yan Going back sa sa kaso ni Spock Sari Roque, maraming mga netizen natin ngayon na nagtatanong, ano po ba, paano po yan? So habang panahon na kayo nandiyan dyan sa The Hague, kung ma-approve yung inyong asylum request, or meron kayong timeline, babalik ako ng Pilipinas kapag. Well, hindi pa po tapos ang laban dyan sa Pilipinas. Dahil yung finding naman po ng prosecutors na merong probable cause is subject to judicial review. So, yan po ay gagawin ko po yan, dadalhin ko po yan sa hukuman at i-exhaust ko ang lahat ng legal remedies bago ako mag-desisyon ko anong talagang gagawin ko. No? Pero habang naririto si Tatay Digong, ang pangako ko ay hindi ko nga siya iiwan. No? So, despite the pendency of the case, nandyan yung pangako ko na pasabayan kong umuwi si Tatay Digong. Maraming salamat, Spock Sari Roque, dahil nandiyan ka nga para samahan si Tatay Digong kasi alam naman natin, napakamahal magpunta dyan Kung pwede lang, lahat ng Pilipino pupunta dyan para maipakita lang sa kanya yung suporta, gagawin natin. Pero at least, nandiyan kayo at saka maraming salamat sa mga live streams ninyo dahil nakakakuha tayo ng update. Hingi na lang po kami ng inyong message sa mga kababayan natin at mga message naman doon sa mga tumutuligsa sa inyo. Well, sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa suporta na pinapakita niyo sa akin at kay Tatay Digong. At maraming salamat sa inyong pag-intindi na hindi naman ako makakasuhan ng non-bailable case kung hindi dahil sa aking katapatan sa mga Duterte at yung aking paninindigan na walang karapatan na isang bangag, na isang walang sa tamang isipan ay namumuno sa bayang Pilipinas dahil walang mabuti po silang magagawa sa ating bayan. At doon sa aking mga detractors at gustong makita akong humalik sa malamig na bakal ng kulungan, isa lang po masasabi ko. Come and get me. Thank you very much, Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson. Mainit. Thank you po. Thank you very much, sir. Talk to you again very soon. Ayan, talaga naman come and get me. Habulin mo ko. Ganun, pero sa mukhang nakikita natin,
mga partner. Etong yung katulad na sinasabi ni Spock Sari Roque, no? Diyan sa Senate. Kasi meron na ngang parang partial na assessment na ito yung mga impeachment, parang lumalabas. Sa pro-impeachment, meron na lang 6. Konti na lang. 6. Tapos sa swing, which is yung pwedeng maglaro dahil mga trapo, meron ding siguro mga 6. Lumalabas doon sa pabor na hindi ma-impeach si VP Sara, meron tayong nakikitang 12 hanggang 13 na hindi papabor. Alam naman natin na kapag si si Vice President VP Sara Duterte hindi mai-impeach, Coach Oli, anong mangyayari? Considering na in-embrace na ni VP Sara Duterte yung I will be president someday card. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nakita nila na yung impeachment wala na talagang patutunguhan? Ako, sa tingin ko talaga, hindi na naitutulak ito. Kasi una, wala silang numero. Kaya yung sinasabi ni Bongbong na hindi niya itutulak, Alam hindi niya niya eh. talaga itutulak kasi delikado. Alam niya eh, oh. Mag-fail sila, wala silang numero. And we are approaching, tapos na yung midterm election. Pero baka mabudol ka, Coach Oli, ha? Yan din ang sinabi niya sa ICC na hindi nila ibibigay Oo, si pero Pangulo. this time, ako nga, mas gusto ko pa matuloy yung impeachment kasi alam ko hindi may impeach si VP Sara, wala silang numero. And marami na magbabaliktaran eh. Eto, going to presidential election na tayo sa 2028. So yung may mga pangarap pa dyan, Yes, yung shift of power, no? napatunayan na nila yung lakas ng Duterte, mag-ano na yan, magpupositioning na yan sa Duterte. And then nakita nila na to si Bongbong, hindi kaya magpanalo ng kandidato. Kasi wala eh. Walang ano dito sa alyansa, ilan lang sila. Kung iisipin mo, maganda yung sinasabi mo, Coach, ha? Kasi first 3 years ni Pangulong Duterte na 8 diretso eh. oo. So ang lakas, Solid, di ba? solid talaga. Yun yung ano. So alam nila mahina si Bongbong. Hindi siya yung pwedeng haring hahawakan. So definitely, halimbawa ako yung kandidatong balimbing, wala talaga akong pakialam sa issue, basta doon ako sa mananalo. Hindi ako, this time, going to the presidential election, hindi ako pipirma or hindi ako magpa-participate against Sara knowing na malakas pa rin ang Duterte. Dahil kailangan ko ang Duterte sa 2028. Kaya nga baka pati ito sila Bam, nakabalik na sila eh. Lakitan na nila kung paano bumangga sa Duterte. So, posibleng ano Kaya na yan. humiwalay na, hindi na Oops. nag-liberal party si Bobby. Teka muna, laro na tayo. Oo, alam niya na yun. Lalaruin na natin to para pumosisyon na tayo. Dahil nakabangon tayo eh. And hindi lang nag-iisa yan si Bam, especially yung mga tatakbong senador for 2028, yung may mga iba pang pangarap maging congressman. Nakita nyo, nagsilaglagan yung mga congressman na nagpirma ng Totoo, impeachment. no? Coach Oli kasi, tinan mo, yan sinasabi mo, konektado eh. Parang sinasabi mo na wala nang susugal na bumangga sa mga Duterte kasi yung shift of power, mabilis Going to na presidential election na tayo. Punta na yan Oo. dun sa pinakamalakas na kandidato. Kung matatandaan mo, Coach Oli, yung impeachment complaint kay VP Sara, ang tagal na binbin yan sa Congress dahil walang gustong pumirma. Kasi nga, alam nila na si VP Sara napakalakas Malakas, bilang kung kakandidato sa 2028. Nagkaroon lang nga ng, yung sabi nilang nagkaabutan lang. Oo. Kaya biglang nagkapirmahan. Pero Kaya- kung walang abutan, palagay ko, walang pipirma talaga, no, Coach Oli? Kaya kita mo yung impeachment nila, hinog sa pilit. Wala talagang gustong sumakay. Even si Chis, ayaw niyang tuduhin eh. Tapos pumasok tong election na. So parang wala na rin gustong kumampi sa kanila, kaya kinuha na rin nila itong dalawang dilawan para mag-participate. Oo, dyan para sa makuha impeachment. nila yung dilaw, pink votes. Yung amor ng pink. Pero kung ako, eto naman, dito natin makikita si Bam Aquino. Kasi dapat ito si Bam Aquino, kung siya'y matalino, dapat nakita niya na yung nangyari kay Bongbong Marcos eh. Si Bongbong Marcos, nabagbigyan lang ng pag-asa. Patay na yan eh. Binuhay lang ulit ni BP Sara.
So kung binuhay na yan, tapos sumuway pa, instead na nagtrabaho, naging politiko, nakita niya na ang pangit ng dating ni Bongbong Marcos. Eto, kung may utak si Bam Aquino, hindi siya dapat maging attack dog ng kung sino man. Dapat, nabuhay na sila, na inodoro sila, nabigyan sila ng chance, dayaman or hindi, dapat this time patunayan Matuto niya siya, no? performance. Ang panlaban mo performance. Huwag ka magpakitang gilas ng atake lang sa Duterte. Magpakita ka ng gilas kung paano ka magsisilbi sa taong bayan. Kasi kung gagawin mo yung ginawa ni Marcos, yung kinahinatnan ni Bongbong, yun din ang kahinatnan mo. Pinagbigyan ka na, lulubog ka ulit. Kumbaga parang ano na siya, no? Ito na yung pangalawang pagkakataon mo sa buhay, ayusin mo na. Kasi kung hindi talaga kumbaga effective na birahin mo ang Duterte kasi pabalik ulit sila eh. So kung bibirahin niya ang Duterte ngayon, nag-suicide ulit siya. Mali siya. So dapat maging matalino siya. And tandaan natin, si VP Sara, 2 patay na binuhay. 2 Marcos na binuhay niyan. Patay na ang political career nito si Bongbong, binuhay niya ulit. Oo. At Tapos itong bulusok na si Aimee. Oo. Bulusok na yan. Yari na yan si Aimee. Binuhay niya ulit. Yung mga vloggers niya nga binuhay niya. Oh, di sakaya na naman yung ano niya, di ba? Ito si VP Sara bumubuhay ng Patay na karir. Oh, baka ikaw Bam Aquino, buhay ka baka mamatay ka. Hindi po death threat political po ang pinag-uusapan natin. Ingat po Bam Aquino. Kailangan maging matalino. Then, tsaka for the first time, in-endorse siya ng INC. Oo. Oo, ngayon kung magpapaka-trapo siya at tatablahin niya yung INC, pipirma siya ng pro sa impeachment ni VP Sara. Pati INC masisira ang reputasyon nila, hindi ba? Yan ang gusto ko makita kay Bam, na hindi lang siya tahol. I mean, siguro naman Bam, you're not like Franz Castro. Siguro you're not like Ontiveros. Siguro you're not like Claire Castro. No? Siguro this time patunayan mo ilalim mo other than taga-tahol o taga-atake ng mga Duterte. Manilbihan ka, sayang yung 20 million votes mo. Kasi baka hindi na maulit, last mo na yan. At mga partner, hindi na ito, siguro ito yung panahon na hindi ka na dapat bumanat sa mga Duterte. Kasi nung unang panahon Papunta na ron eh. Oo. Pabalik eh. Yung tinry nila unang taon ni Marcos hanggang midterm election, sinubukan nilang sirain talaga yung mga Duterte. Hindi nila nagawa. Eleksyon talaga. Eleksyon. Ngayong panahon na to, hanggang sa 2028, hindi ka na dapat umatake sa mga Duterte. Ang gawin mo, magtrabaho ka at kagaya ng ginagawa ng mga Duterte para hindi ka maiwan. Kasi pustahan tayo, may mga may mga babaliktad na dyan. May mag-uumpisa na bumaliktad dyan, napupurihin na naman yung mga Duterte, hindi kagaya ng ginagawa nila nung unang 3 taon na panaybanat sa mga Duterte. Ito na yung panahon para dun sa mga balimbing. At ito na yung masasabi nating katapusan ng pangarap ni Tamba. Wala na talaga. Wala na eh. Sure na. president na si VP Sara eh. Yung pinapangarap din ng Tambi for president, Erwin Tulfo for vice, wala. Wala na. Wala na. Pero ang malaking tanong na lang dyan mga partner, sino ang magiging vice president? Ni, VP Sara. well, kahit sino naman maging kahit sino naman maging vice president niyan, sigurado tayo, magsisilbi ng tao. Ako alam ko kung sino. Huwag naman sana yung iniisip natin. Malayo pa lang. Hindi, ito naman, gusto ko i-discuss si Kiko. Ito naman payo, kanina kay Bam yung payo ko si Kiko, tuloy mo lang na paiyakin mo ng paiyakin si Sharon. Alam ko tuloy. Hindi ba si Sharon umiyak-iyak, bigla siyang naiboto. Even si Sharon, umiiyak na, bakit ayaw niyo iboto si Kiko? O, di ba? Siya mismo hindi niya alam na mananalo, tapos biglang Sobrang biglang sobrang weak talaga ni BBM, no? Mantakin mo. Ito 5 partido to nagsama-sama para makabuo ng 12. Hindi pa man nag-i-eleksyon, nabawasan na sila. Ganun siya kahina. Pangalawa,
ang mismong yung main party niya na Partido Federal ng Pilipinas o ng Pilipino ba yun? Walang nanalo. Walang nanalo kahit isa. Nalaglag si Pacquiao, si Tolentino, nalaglag sino pa ba, Abalos. Hindi ba? So, talagang napakahina nito ni Bongbong Marcos. Kasi, yun nga, katulad sinasabi natin, noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng in-endorse niya, nanalo eh. Sure eh. Di ba? Pero ngayon mainit pa. Sabi nga nila, sila ang pinakamagaling na umupo sa Malacanang. Pero walang naipanalong kandidato. Yung mga nanalong kandidato, winnable talaga yan. Oo. Yung Lacson, yung Tito Soto, winnable talaga yan. Tsaka yung Lito Lapid, nananalo talaga yan. Pia Cayetano. Oo, yung Pia kahit yan. Talagang nananalo yung mga yan. Actually, nung nag-start itong eleksyon, ang sabi kong available na slot na lang for senator is 5 eh. Kaya sabi ko, sobrang sikip talaga nitong na to eh. Ito yung pinakamalalakas. Yung naglaban-laban. 5 na lang talaga yung available na slot dahil sure win na eh. Kasama sa sure win nga si Pacquiao noon eh. At saka si Pacquiao at saka sino pa ba yan? Bina, hindi natatalo yung mga yan. Pero kita mo naman ngayon, di ba? Yan ay dahil kay Bongbong Marcos, kaya nga ang tatamlay daw ng mga vlogger nila. Ang tatamlay daw, Coach Oli, para dumi mga lagnat. Hindi nila alam kung paano nila pababanguhin yung nangyari ngayong eleksyon. Ano masasabi mo sa mga kaibigan mo? Yung isang kaibigan mong komandidato, binupuri na naman ng mga Duterte ngayon. Ang sabi nung kaibigan mong komandidato, sabi niya, sabi ko naman sa inyo, years ago, na may asim pa ang mga Duterte. Kasi di ba si Haydarian, sabi nga nila na wala na, yung Duterte magic, wala na. O ngayon, yung kaibigan mo, sinasabi niya, May bumoto ba? Ilan bumoto sa kanila? Hindi na ka may pakita dun sa screen eh. Kasi Oo, wala. Yung mga graph na ganun, wala siya dun eh. Wala siya But dun. anyways, alam naman natin yun. Pero nakikita mo na the fact na bumabati na naman yung mga tawag dyan, balimbing. O ibig sabihin na kikita na nila, Oo. na forecast na nila kung ano yung mangyayari, yung politika in the future. kailangan na nilang bumawi, ano? Ito na may mga babalimbing. Huwag kayo babalimbing, ha? Oh, anyways, isang final message para sa akin kasi kulang na tayo sa oras. Nagre-request po si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang actually si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng mga Pilipino na bumoto sa PDP laban straight. Nagre-request po tayo ng recount kasi hindi po tayo masaya sa naging outcome. Hindi tayo makakapaniwala na ang bumoto kay Bongo ay hindi bumoto dun sa mga kasamaan niya. Kumbaga sa kaso, Coach Oli, kailangan yung conviction mo is beyond reasonable doubt. Hindi pwedeng may katiting na doubt para ma-convict mo isang tao. 'Di ba? Sabi nga natin, di bali ng mag-upo ka or di bali ng manalo yung isang kurakot kung talagang binoto siya ng tao. Kesa inilagay natin dyan sa posisyon yung hindi nga kurakot pero hindi naman talaga binoto ng tao. Parang sa parang sa korte din. Di bali nang magkulong tayo or magpalabas tayo ng 10 kriminal kesa magkulong tayo Ng ng inosente. isang inosente. So tayo po ay nagre-request ng manual recount or manual count ng boto para makatulog naman tayo na mahimbing. Kasi lahat tayo ay talaga namang naghirap at nagalit at bumoto. Bigyan nyo naman kami ng kapanatagan. Kaya actually si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya nagre-request ng recount dahil gusto niyang manalo. Tanggap na ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na natalo siya. Pero para sa Pilipino, para sa Pilipinas, masarap kasi Coach Oli yung natalo ka na talagang alam mong talo ka eh. Kesa yung talo ka tapos may agam-agam ka. Katulad din nung mga bumoto. Kasi makikita natin sa mga comment section ng mga vlogs natin, sa comment section dito, hinahanap nila yung boto nila. So para kung talagang kayo ay pro-Filipino, George Garcia, kung ikaw ay talagang transparent ka at gusto mo talagang isettle ito, mag-manual recount tayo para malaman natin kung talaga bang walang issue yung bagong sistema, kung talaga bang dapat natin pagkatiwalaan yung sistema.
Parang drug ano din yan, Coach Oli. Para rin siyang yung nire-request natin na drug Drug test test. kay Pangulong Marcos na hindi tayo mapalagay na siya ang driver ng bayan ng Pilipinas hanggat hindi niya napapatunayan na hindi siya nagdodroga. Ganon din naman dito sa sa eleksyon. Para mapanatag ang loob natin na talagang demokrasya ang nag-ubo sa 12 na yan, kailangan mag-adhere kayo dun sa panawagan ng taong bayan, which is manual recount. Walang walang personal na agenda si Pastor Apollo Kibuloy dito. Manalo siya o hindi, yung manual recount na yan is para sa kapanatagan ng Pilipino at ng buong Pilipinas, pati ng mga nasa abroad. Coach Oli. RJ mo. Sige. Naalala ko tuloy yung sinabi nung lolo ko sa Batok. Dami akong lolo eh. Kung ayaw mo ng pagbabago, wag mo nang idama yung ibang tao. Kasi ang mga bumoto na yan, ang mga nananawagan ng recount, is yung mga taong naniniwala at gustong magbago. Dito nila nakita kay Pastor Apollo Kibuloy yung tunay na pagbabago. Gusto nilang mapaupo to para guminhawa naman yung buhay nila. Ngayon, wala tayong problema. Natalo, tanggap natin. Hindi naman kami natalo talaga ng talong-talo eh. Panalo kami dahil naipakilala namin at napakita namin sa tao na ito si Pastor. Okay, nasa inyo na yan kung tatanggapin nyo o hindi. Pero ito, may resibo lahat ng ginawa niya. Ngayon, itong recount na to, kung hindi talaga ito mangyayari o kung hindi talaga papayagan itong COMELEC, malaki talaga ang magiging problema. Kasi hindi lang ito, panandalian eh. Hindi lang ito ngayon magiging issue, hindi lang ngayon to. Magiging issue to hanggang sa 2028. Paano boboto ang taong bayan kung may pagdududa na sa COMELEC? Paano magtitiwala ang taong bayan na bumoto kung ganyan pala ang mangyayari? Kung magkakaroon pala ng di umanong dayaan. Paano kayo pagkakatiwalaan ng taong bayan kung ganyan ang ginagawa nyo? Kung wala kayong tinatago, bakit kayo matatakot sa manual recount? Yun lang naman ang gusto nating mangyari. Wala nang iba. Kung sabi nga ni Atty. Torion, 5 sa city, 5 sa province, pag na-count na yan, walang problema, okay na yun. Kung wala kayong tao, sabi ni attorney, pwedeng mag-volunteer yung mga nasa KOJC at yung magkakaroon lang ng supervisor dun sa mga bawat lugar. Huwag na kayong magpalusot na kailangan pa ng batas o kailangan pa ng budget para matuloy ang recount na yan. Huwag na tayong maging ganun. Yung online voting nga eh. Wala nga batas yan eh, pero pinatupad nyo. Ayun lang naman, sana maging makinig kayo sa sigaw ng taong bayan. Hindi naman para sa hindi naman para sa amin lang to eh. Hindi naman para sa atin lang to. Para din sa inyo yan, para magtiwala ang mga Pilipino muli sa inyo. Yun lang po. Yun, tama. Manual recount kasi. Pero tanungin ko muna yung mga nanonood dito, kayo ba pabor sa manual recount? So lagay nyo lang yes. Kung hindi naman, no. Alam mo kasi nababasa ko sa mga commentaries dito sa Facebook, may mga nagbibigay din ng mga commentaries sa YouTube, tapos may mga messages ang mga manunood, talagang gusto